sa amin, sa NTFWPS at sa Coast Guard, ang Pangulo natin na nagsalita na, he has rescinded it kung meron man o wala. Whether secret or whatever, our stand now for this agreement, wala na to ngayon, it doesn't matter anymore. Sir, papalopan ko lang po yung sinabi niya para po sa kalinawan ng mga Pilipino. Kasi sa ngayon po, medyo nahahati po talaga yung ating, tayo po, no? Parang nagkakaroon po ng mga pro-China, pro-America, mga ganun po. Gusto ko lang pong malaman na if ever po na yung secret agreement or yung gentleman agreement ay nag-exist, ito po ba ay naaayon sa ating konstitusyon? Kasi di ba, ang national security po, involved po buong Pilipino yan eh. Tayo lahat yan eh. So, hindi po ba, tama po ba na magkaroon ng ganong klaseng agreement na isisikreto nyo sa mga kababayan natin na meron palang mga ganong agreement? Well, una sa lahat, no, gaya sinabi ko, those valid or legal, legitimate international treaties should not be secret. It should be open to the public and it should always in accordance with the national interest ng bansa. Bakit ka naman magkakaroon ng secret agreement kung saan ipapawalang visa mo or papahinain mo ang posisyon ng gobyerno, particularly ng ating bansa? No? So, para sa amin, this is invalid considering that it undermines our national interest. Ito rin ay mali. This is nearly treasonous, sabi nga ng ibang mga mambabatas, na bakit ka magkakaroon ng isang kasunduan na magpapahina ng posisyon ng Pilipinas na hindi mo man lang ikinonsulta sa Pilipino or at least man lang sa Senado at sa Kongreso para mapagtibay sana ito. The mere fact that they decided to have this as a secret agreement, this is in violation of the people's public trust. And this is unconstitutional because it is against the national interest of our country. So ito, last to kay Robby. Konektado kasi. Sabi po kasi ni Robby, ni Senator Robin Padilla, na dapat daw po si PBBM, lahat daw po ng kanyang plano sa West Philippine Sea ay ipaalam. So yan na po yung sagot doon kay Robby para alam din po niya. Na yun daw po, na dapat daw alam ng mga Pilipino na maging transparent lahat ng plano ni PBBM, sabihin daw. Well, as far as the plans of the National Task Force West Philippine Sea, as recommended by the National Security Advisor to the President, parang wala naman tayo naging secret deal. Yeah. Para alam lahat po ng ginagawa natin dito, ipinapaalam natin sa publiko. Lahat na nangyayari sa West Philippine Sea, we always have these press conferences and even meeting with bloggers for us to amplify and to inform the Filipino people kung ano talagang effort ng gobyerno natin na to. Wala tayong secret deal, wala tayong secret operation, wala tayong secret. All are open to the public scrutiny, and as a matter of fact, we're even allowing them space to share their sentiments or even criticism sa ginagawa natin dito sa National Task Force West Philippines. Thank you, sir. Tanong ko lang, regarding dun sa status quo na binabanggit nila, dun sa secret agreement, dun sa status quo ay hindi natin i-reinforce, as in wala tayong gagawin para tumibay o magtagal pa yung BRP Sierra Madre. Now, para po sa kaalaman at kalinawan ng isipan ng mga kababayan natin, ano po ang mangyayari doon sa barko na yun kung hindi natin ito i-reinforce? Magkakaroon din po ba maglalagay ba tayo ng kapalit doon? Or well, let me first respond doon sa first question mo, sir. Na ano ang mangyayari kung susunod tayo dyan sa sinasabing provision na yan, secret agreement, na wala tayong dadaling construction material, hindi natin i-renovate o i-refurbish ang BRP Sierra Madre. Kung tatanggapin natin yung ganyang kasunduan, definitely, siguro mga isang bagyo na lang, gimana ang BRP Sierra Madre or tinangay na ng malakas na hangin. Ibig sabihin, kung gagawin mo yung ganyang agreement, this is in violation of our own national interest. Why would you even allow that to happen? Why would you even endanger ang buhay ng ating mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre kung tatanggapin mo ang agreement na hindi ka magdadala ng construction supply, kung hindi
hindi mo i-improve ang BRP Sierra Madre. Pangatlo, ang BRP Sierra Madre is intentionally grounded dito sa Ayungin Shoal. Dahil nga sa pangamba na noon, from 1995, ulitin ko, no? Mischief Reef was taken away from the Chinese. They occupied that. A few nautical miles lang ang layo nito sa Ayungin Shoal. Yeah. Kung hindi ginawa ni Pangulong Estrada ang mag-ground ng barko sa Ayungin Shoal, baka pati yan nakuha na rin sa atin. No? Ngayon ang tanong, are we going to allow na ang BRP Sierra Madre mag-dissipate na lang, malusaw na lang dahil sa kalawang niya? Of course not. Kung ikaw, presidente ka, meron ka talagang concern sa sambayan ng Pilipino, sa kasundaluhan na nakastation dito, you're not going to engage with that kind of agreement because you're weakening the position of our military establishment in these areas. Secondly, hindi mo na isinaalang-alang ang posisyon ng gobyerno. At pangatlo, bakit ka naman magpapauto sa interes ng China? Sir, from the youth po, they have question. How can the youth adequately prepare po for the escalating tensions in the West Philippine Sea? Is military service a necessary avenue for us to prepare for potential conflicts? Gusto mo sagot kita English o Tagalog? Okay lang kahit ano. Tagalog. Una sa lahat, no? Ang de-escalating tension should not be coming from the Philippine government. Because as far as the escalation of tension in the West Philippine Sea is concerned, hindi naman tayo nag-escalate ito. So, there's no such thing as for us to de-escalate it. Kasi we're just on the receiving end of the provocative action of China. Pangalawa, ang tanong, do we really need to elevate ang response na natin dito ng gamitan na natin ng military? Di ba parang ganyan ang question mo? I mean, sir, the military service, kailangan po ba mag-take ng military service ng mga kabataan? Sige. Sagutin ko muna kung bakit ang ating administrasyon has a very calibrated efforts in the West Philippine Sea. Kasi usual na tanong din to no? Related din dyan sa tanong, bakit ba ang Coast Guard ang nag-escort, no? Nag-resupply boats going to Ayungin Shoal? Pangalawa, bakit ba resupply boats na wooden vessel ang ginagamit? No? At yan, usual and valid questions yan. But the response to this question is, bakit naman natin bakit naman tayo gagamit ng military vessel? Considering ngayon pa lang, no, we are deploying Coast Guard vessel at tinatapatan din nila ito ng Coast Guard vessels ng China. Ibig sabihin, whatever maritime force that we provide, they're going to deploy the same type of maritime forces. So, the moment na mag-deploy tayo dito ng warship, expectedly, China will have a very good excuse, no, para mag-deploy din ng kanyang warship. Coast Guard nga lang hindi natin sila matapatan dahil sa dami ng Coast Guard vessels din nila. Magpadala tayong dalawa, magpadala silang 6. Magpadala tayo ng 44 meter, magpadala silang 115 meters. 輸特夫透亮抗敏瞬間正白面膜。 Natin dito. Ngayon, kung magpapadala tayo ng isang bagong pandigma, baka magpadala din sila ng isang aircraft carrier. Di ba? Or magpadala sila ng napakaraming submarine na kahit isa nga, wala rin tayo. So, are we really ready to elevate the tension to that level? Hindi. Di ba? Secondly, si Pangulong Bongbong Marcos has always given the Coast Guard and Armed Forces of the Philippines a reminder, no, that despite of the provocative action, the bullying behavior ng China, the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard should still maintain level of professionalism in dealing with it. This is the very main reason kung bakit kahit anong water cannon ang gawin sa atin, hindi tayo nagwater cannon, di ba? What is the strategic gain na makipag-water cannon ka sa kanila? Kung kahit ang Coast Guard vessel natin may water cannon, ano ang magigain natin dyan? Ano, nakipagbasaan tayo ng tubig? Di ba? Ngayon, yung question mo, military service. I mean,
right now, no, with the last survey that was conducted, I think it was January yata nalabas, kung saan sinasabing more Filipinos now are willing to fight for the sovereignty ng ating bansa. And this already a welcoming opportunity. No? Katulad nga kanina, sila ma'am nga, tsaka sila sir. Gusto na nilang magpa-reserve sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay dahilan dahil sa pagkakaroon nila ng kabalayan na, no? Kung ano ang pinagdadaanan natin sa West Philippine Sea. So, I think the military service, encouraging people to join the reservists is already a good sign, no? That we are already winning this information operation against the fake news of the Chinese. Lastly po sir, as we have observed po this past months po, mostly po ng mga kabataan, regardless of their affiliations or ideologies, they are inclined and supported the stance of our president. Now, in what ways po can the youth actively participate po in upholding their sovereignty and safeguarding the territorial integrity of the West Philippine Sea po? Well, before I respond to your question, since youth ang nagtatanong yan, ipo-plug ko muna, no? Meron tayong takbo para sa West Philippine Sea. Kung ikaw ay kabataan na gusto mag-healthy-healthyhan, we're going to have a takbo para sa West Philippine Sea. It will be a trilogy run organized by Run Rio sa July 7. Ito ay gaganapin dito sa Manila, and then in August sa Cebu, and then September in Davao. No? So, sa mga kabataan, ngayon nagpi-figure out pa kung ano magagawa nila sa West Philippine Sea. Sign up, join sa takbo para sa West Philippine Sea. This is also another effort to strengthen our advocacy for the West Philippine Sea. Ngayon, another serious response na, no? Ang mga kabataan nating Pilipino, alam naman natin na lahat yata ng social media platforms meron sila. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, di ba? Parang lahat eh. Kung ikaw, kabataang Pilipino, na nagre-relax ka lang naman sa bahay mo o sa kwarto mo dahil it's either bakasyon ka or wala kang klase pa, no? Ang para sa akin, the other patriotic duty na magagawa nila while they're enjoying the comfort of their homes is to look at the social media and then call out itong mga fake news peddlers na to. Imagine, no? Kung lahat ng kabataang Pilipino magko-comment sa mga fake news na isinusulat ng mga kilala naman natin kung sino, no? At alam naman natin na ang sinulat talaga nila ay mali